So, ang pinakareklamo nyo nito ay laban dun sa employer ninyo na isang doktora. Ang pinakahinahabol lang talaga namin ay yung health emergency allowance. Nalaman po kasi namin na na-release na yung cheque. Ngayon po, may mga ilang nag-inquire, kahit hawak na yung cheque, tinatanggi niya na meron ng allowance. Wala pa daw po sa kanya yung cheque. Puntis ako noon nagpapalo pa ako ng last pay ko. Bakit ba? Kamusta ba yung pamamalakad ni doktora at bakit nade-delay ang sahod ninyo? Ang sa pagkakalam po kasi lugi na, ipinaglalaban pa niya. Meron talagang problema na financially itong kumpanya. Nagkaroon talaga ng pagkukulang yung Best Diagnostic Corporation. Sa kanila, bakit nagkaroon ng delay? Ang sabi nila, she was on vacation sa Tagbilaran. So 2 weeks siyang wala. So dahilan Yusek yung pagbakasyon nitong ni doktora para hindi mo bigyan yung mga tao niya? Yun ang sabi nila. Kasi nag-worry kami na baka yung pera kasi baka wala na. Tama. Paniso ang kinakatakot namin, baka yung pambayad sa labor sa mga tao ay pinanggastos sa ibang bagay. Lumapit po kami dito sa #ipabitagmo para ireklamo po namin yung dati naming kumpanya na Best Diagnostic Corporation under Dr. Rosemary Balisi dahil sa hindi niya pagbigay ng aming health emergency allowance, hindi niya pagre-remit ng mga mandatory benefits at hindi pagbibigay ng last pay sa mga nag-resign. Bukod pa po dun sa nasabi ni Ma'am Marie Chris, meron pa po kaming concern. Like yung gamit ko po, hinuhold niya. Ilang beses ko pong may kinontak ako na ex-employee din na sabi ko, ipalalamove na lang or ipa-deliver na lang sa address na ganito. Ang sasabihin nila sa akin, hinuhold ni doktora or merong instruction sa kanila, inilagay talaga niya yung gamit ko like yung laptop at yung box ng mga vitamins ko dun sa tapat ng CCTV. Tapos takot na takot sila na ibigay sa akin yung gamit ko mismo na every time na pupunta ako doon para kunin, bigla sila nagsasara. Yun yung pinagtataka ko. Lumapit na rin po kami sa barangay. Kaso ang sabi po sa amin ng barangay is kahit padalhan ng letter, kasi may mga naunang nagreklamo na po sa amin, hindi rin daw po sumisipot sa sumon na pinapadala nila. Ang gusto po namin mangyari ay mai-release na sa amin ng buo kung ano ang ibinigay ng DOH na health emergency allowance. Gusto rin po namin na mabayaran na nila yung mga mandatory benefits na hindi nila nabayaran. Ayusin nila yung sa taxes namin, since kinaltas nila yon, makuha yung gamit ko, mabayaran yung last pay, 13-month pay at kung ano pang mga money claims ng iba kong mga kasamahan. Nabanggit din na higit 20 kayong nagre-reklamo. Yung 20 na po yun, lahat yung medical staff. Buong workforce nila, starting from cashier, kahit mga messenger, mga medical staff, medtech, nurses, even yung mga doctors din po gusto sana nilang sumama. Kaso hindi po sila available. So, ang pinakareklamo nyo nito ay laban dun sa employer ninyo. Yes yung po. pinakaamo ninyo na isang doktora. Sige, ikwento mo sa amin, ano ba yung pinakareklamo nyo laban sa doktorang to? Ang pinakahinahabol lang talaga namin ay yung health emergency allowance. Nalaman po kasi namin na na-release na yung cheque. Ngayon po, may mga ilang nag-inquire, kahit hawak na yung cheque, tinatanggi niya na meron ng allowance. May mga pumunta po doon, tinatanggi niya, sasabihin niya, hindi ko daw po isinama, which is almost 3 months na akong wala sa kanila. Tapos, dahil hawak niya nga po yun, nandoon na po yung intention niya na talaga na bakit hindi mo maibigay. Given na wala ka nang kukumputin kasi wala na kami dyan lahat kasi ang sabi ni DOH, non-taxable siya. So bibilangin mo na lang yung mga months na na-approve sa amin tapos ibibigay mo na lang yun, i-release mo na. Pero kasi yung HEA na pinag-uusapan natin to, ibinibigay to sa mga health workers. Okay, actually kahit non-health workers, basta nagserbisyo ng pandemic, ina-approvean naman ng DOH. Basta pasok dun sa requirement ng DOH. Alam niyo po ba kung nag-apply si doktora o yung management o yung HR ninyo noong mga panahon ng pandemic? Actually, nag-oversee po ako ng application na yan. Okay. Kasi since naging nga po akong manager. Okay. Anong balita nyo? Aprobado ba o hindi? May system po kasi si DOH, so kaya po namin i-access si system at doon po makikita natin yung list of approve at disapprove. Nandoon po sa list ng approve, nandoon po yung mga names na hinahabol namin. Okay. So nakita nyo nang nag-reflect yung pangalan nyo. Po. At the same time, meron ding balita na natanggap na nga yung cheque. Yes po. Pero anong sinasabi ni doktora? Una kasi nagtanong ako doon, nag-follow up kami, ang sabi daw po, wala pa daw sa kanya. Kung nasa kanya na daw, magbigay daw kami ng approve ng... Anong wala pa daw sa kanya? Wala pa daw po sa kanya yung cheque. Tapos, Kailan niya sinabi to?
pumunta ako nitong August buntis ako noon nagpa-follow up ako nung last pay ko. August, wala pa. Kailan yung nabalitaan na nandun na yung cheque? Nitong November lang, sa mga kasamaan ko lang din, Okay, anong pangalan nitong clinic na to ulit? Best Diagnostic po. Best Diagnostic. Sino na yung pinakamatagal sa inyo? Siya po yung pinaka. Ilang years ka na dyan, ma'am? Magpo 4 years po. So, established na yung clinic na yan. Yes po. Kompleto naman sa documents, permit, lisensya. Yung huli po, parang ang pagkakaalam ko, may kulang pa po sila. Bukod sa HEA, ma'am, meron pa kayo ibang money claims na nababanggit? Last pay, 13-month pay. Last Bakit pay. ba? Kamusta ba yung pamamalakad ni doktora? At bakit nade-delay ang sahod ninyo? Nung una naman po, during pandemic mismo, okay naman po yung yung sa sales niya. Tapos dumating yung time na nagkaroon siya ng mga misjudgment sa mga decision niya about expanding ng kanyang businesses. So, ang sa pagkakalam ko po kasi lugi na, ipinaglalaban pa niya. So just to cut it short, meron talagang problema na financially itong kumpanya. Ano ba ang status ngayon ng mga dati niyong kasamahan doon sa clinic? Nandun pa ba sila or halos lahat din sila nagsialisan na? Yung majority po ng lumapit na tumingin ng tulong, wala na po. May ilan na lang pong natira doon na hindi kasi sila makaalis agad-agad kasi may mga personal loans din sila doon. Para masagot na ang kanilang mga tanungan, makakausap natin sa kabilang linya itong Yusek Aquiles Bravo, Undersecretary for Administration, Finance and Procurement ng DOH. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Good morning po. Yes, sir. Ganito, I will just give you a background kasi nagkaroon kami ng initial dialogue with the Best Diagnostic Corporation. Noong October 31, 2024, na-release na po namin yung Health Emergency Allowance to Best Diagnostic Corporation. Na ang nakatanggap po ay si Miss Rosemary Balisi, yung administrator. Yung cheque po amounted to 3,562,250. Period covered is around January 2022 up to April 2023. Based sa data po namin dito, parang umaabot ata sila ng around 40 plus. Ang pinagtataka lang namin, bakit hindi ito naibigay agad sa mga health employees. And then, ang sabi ng Best Diagnostic hapon, base sa discussion nila, nag-promise sila na they will start paying the health emergency allowance today daw. Nagkaroon talaga ng pagkukulang yung Best Diagnostic Corporation. Kaya tinanong ng director ko kahapon sa kanila, bakit nagkaroon ng delay? Ang sabi nila, yung si Miss Rosemary Balisi, yung administrator, noong October 31, natanggap yung cheque, November 1 up to November 12, she was on vacation sa Tagbilaran. So 2 weeks siyang wala. So dahilan Yusek yung yung pagbakasyon itong ni doktora para hindi mo bigyan yung mga tao niya? Iyon ang sabi nila sa report nila sa amin na hindi agad naasikaso yung cheque kasi nagbakasyon yung administrator. Okay. Na 2 weeks. For the part ng DOH, ano po magagawa ninyo? Possible ba na maimbestigahan o magkaroon ng warning or marka from DOH itself? Ano bang nakikita niyo dito, sir? Kung susundin po natin yung memorandum of agreement between DOH at sa Best Diagnostic Corporation, parang hindi na nila na-comply yung provision na dapat within 30 days upon receipt sa cheque, Yes. dapat mabayaran. So kung October 31, na-receive nila ang cheque which they acknowledge, dapat November 30, bayad na ito lahat. Yes, correct. Ang tinanong rin ng director ko kahapon doon sa Best Diagnostic, what are the reasons sa delay? And then ang sabi nga nila, yung isa, yung 2 weeks na vacation ng administrator. Pangalawang reason is that yung former staff na in charge sa HEA, umalis na sa opisina nila. Kaya patapos hindi daw nagkaroon ng proper turnover. And then pangatlo, yung accountant ata nila, nagbago na rin accountant, kaya kulang rin sila ng tao, kaya nag-outsource daw sila ng accountant sa labas. So these are the 3 main reasons why they were not able to pay on time yung HEA sa mga empleyado nila. Yusek, madagdag ko lang po kasi very particular si Sir Ben Bitag Tulfo sa kaso nila. Nakausap po kasi mismo ni Sir Ben itong mga complainant natin. Ngayon, pagtataka ni Sir Ben, syempre, pondo po ng gobyerno to na ibinigay ng DOH dito sa private clinic. So, are you mandated, yung opisina nyo, para i-check talaga kung talagang nabibigay yung pondo para dun sa manggagawa? Yes, definitely we'll be making a follow-up on this because these are government funds released to a private entity. Correct. And based on existing accounting and auditing rules, they have to liquidate the money, Tama. the government funds released to them. That's the reason why under Samoa, within 30 days upon receipt of the check, they have to make a report to DOH. Does it come with penalties, Yusek, kung sakaling hindi talaga maibigay on time?
May i-reprimand po ba natin yung clinic, Yusek? Yes, they can always file a complaint sa DOH. Pero Kaya Yusek, sabi nila- nag-worry kami na baka yung pera kasi baka wala na. Tama. binigay ng buo, nag-aalala. pero tingi-tingi ibibigay, Kasi di ba? Yusek po, no? Ang pera, definitely nasa kanila, depende sa kanila kung kung tutuusin, nandun ang pera, kung kaya nila, they can pay it within 1 day. Oh, Yes, tama po. tama. Kaya yun yung Yusek, yung pinaka-worry namin. Kasi itong mga tao also, bago kami tumawag po sa inyo, no, nagsasabi sila na nag-undergo ng financial problem itong company. So ang kinakatakot namin, baka yung pambayad sa labor sa mga tao ay pinanggastos sa ibang bagay. Yan po ang hindi pwedeng gawin nila kasi as I mentioned, these are government funds. Pera buo na na-release namin sa Best Diagnosis. They cannot use it for other purpose. It should be exclusively used for the payment of HEA. May possible ba tayong sanctions dito or anything? Or talaga magpa-file po ng complaint itong mga tao against po sa clinic? Dalit ang problema natin ngayon dito is not DOH, is Best Diagnostic. Yes, Dapat correct. magbayad sila as soon as possible. Correct. In the event na siguro mag-ano tayo ng deadline sa mga empleyadong hindi nabayaran ng HEA, kung particular date, kung hindi pa sila nabayad, they can already file a complaint sa DOH. Okay. Pero And we'll Yusek, find, sana through your office, sana bago magpasko, matanggap na ng mga manggagawa yung HEA. Huwag na natin paabutin. I-impose na natin, we were Yusek. expecting kung hindi sila nag-file ng complaint dyan sa inyo, hindi namin malalaman Ayun ito. na. Yes. Kaya ganito na lang po, nag-promise sila na at least 5 claimants mabayaran nila ngayon, and then araw-araw next week may babayaran. So hindi ko alam kung ilan ang mababayaran nila. Kung if at next week wala pa rin bayad o hindi pa rin binabayaran yung mga health workers natin, pwede sila mag-file ng complaint sa inyo or dito diretso sa amin sa DOH. If there's a misuse of funds, then yun ang pinaka-biggest concern namin na talagang dapat mapanagot po yung clinic. So, asahan namin, sir, na inyong opisina po ang magmomonitor din as well sa pag-disperse po ng Yes. mga sinasabing pagbayad ng mga tao. Yes, definitely. Babalikan namin sila next week kung ilan ang nabayaran at saka kung kailan dapat mabayaran lahat yung mga 43 health workers. Let's just say in the event na possible na nagkaroon ng sinasabing misuse ng funds, hindi nila ma-justify kung saan nagamit yung ibang pera, possible ba, sir, na ma-flag sila ng COA? Kami ang magpapile ng kaso sa kanila kasi Okay. kami ang i-flag ng COA. Yes, tama, kasi kayo yung government institution. Kami ang Tama po. nag-release eh. Yung Best Diagnostic, sila ang managot sa DOH kasi kami ang managot sa COA. Alright. Kailangan Okay. Very magbayad much clear, talaga. sir. No, I just wanted to clarify that also as well on that part. Thank you very much for your time. Asahan namin yung tuluyan ng pagbigay ng mga sinasabing HEA or Health Emergency Allowance para sa mga tao. Maraming salamat po sa inyo, Yusek. Yes, thank Alright, ngayon naman na makakausap natin sa kabilang linya itong si Attorney Carlo Casabar, Media Arbiter, Dole, National Capital Region or NCR. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Hi, good morning po, sir. Meron naman tayo mga programa dyan tulad ng yung single entry approach or yung mga mandatory conciliation. So, pwede nating ipatawag yung mga representative ng clinics para masabi sa kanila, no, mabigyan sila ng formal na invitation para matry ma-conciliate itong issue ng mga workers na hindi po nabibigyan ng mga tamang benepisyo. Ngayon po, kung hindi po sila makapag-settle doon, i-refer na po sila sa inspection, no? Attorney, no, yung concern din namin kasi I think may mga concerns sila aside doon sa health emergency allowance, may mga last pay and 13-month pay na hindi pa po nakukuha. And we've been hearing certain things na hindi nagkakaroon ng maayos na management itong company sa mga tao. Like for example, yung mga mandatories na hindi nire-remit and so on and so forth. So possible ba, attorney, makagawa ng sinasabing inspection din sa clinic as well? Kasi yung DOH ay nag-inspect na din para i-check yung sinasabing pera kung naggastos na ba or what. So possible ba din makipag-inspect yung DOLE if they are still abiding by the standards ng ating labor code? Opo, pwede po yan, no? Kasi itong ating mga workers, pag dumulog po sa amin, ang tinitreat po namin yan si request for assistance. Yes. So, pag sinabi nila hindi sila binibigyan po ng 13th month pay, yung mandatory benefits, last pay, kasama na po yun, no? Checkin po ng departamento whether itong kumpanya may mga compliance gap. And through inspection, makikita namin sa mga libro nila, no? Kung meron nga sila talagang mga violation or mga gaps sa kanilang compliance,
and mag-i-issue po si Regional Director po no, ng NCR ng mga ng compliance order, sir. Opo. So, attorney, ano po siguro ang inyong mababahaging mensahe para sa lahat ng mga kumpanya na kagaya nito? Opo, ang aming pong mga advokasya no, ng Department of Labor and Employment is to make sure na tama po yung mga binibigay na general labor standards no, under the Labor Code and other special laws. Lalong-lalo na po yung mga occupational safety and health standards. Diyan po, minamonitor po ng DOLE po yung mga mandato under the OSH no? So, para po sa kanila, para po hindi po tayo magkakaroon ng problema, maganda po i-comply po nila kung ano po ang mandated under this laws. Okay. Sige, attorney, no, Kate and Dean, may final questions pa kayo kay attorney? Ako, Attorney Carlo, malaming nagtatanong kasi ilang araw na lang Pasko na. Paano ba tong 13-month pay? Hanggang kailan ba pwede ibigay ng mga employer yung 13-month pay na po yan? Opo, ang 13th month pay po, no, required po na ibigay po ito ng employer not later than December 24 of every year. So, meron po sila until December 24. No, hindi po dapat sila lalampas no. Kundi meron na po silang magiging compliance gap. Okay, so before December 24, attorney, dapat mabigay na ng buo. Tama po ba? Not later than December 20. Opo, not later. Po. Okay po. So on or before, yun ang safest, attorney? Yes, not later than December 24 po. Okay. Sige po, attorney, no, maraming salamat and we'll be requesting itong assistance para po sa mga tao na lumapit po sa amin. Yes, sir. Okay, sige po, attorney. Maraming salamat po sa inyo. You're welcome. So, nakuha niyo naman yung nasagot na bang inyong mga katanungan ngayong araw? Ayan. So at least DOH mismo nagkumpirma. Andyan ang check na ibigay at na-release na. Hindi lang sa na-check nyo sa website, pero ngayon mismong DOH nagsabi na ibigay na October 31 pa. So ngayon, ang sinasabi ng DOH, yes, hindi siya mabibigay ng agad-agaran dahil yun ang sinasabi ng clinic. But, ang DOH ang magmamonitor dito sa clinic na masisiguro dapat mabayaran yung mga tao kahit man paunti-unti, at least eventually, hopefully, matapos na kaagad yung mga tao na dapat bayaran. So it's better sa kahit papano at this state na masisimulan na yung pagbabayad doon sa mga tao. Alright? Clear sa inyo? Yes po. Kung may iba pa kayong mga katanungan, sabi ng DOLE, ipapasok nila kayo sa SENA. Kung baga, mag-uusap doon kung ano pa yung mga ibang concerns nyo. So doon pag-uusapan. So huwag kayong mag-alala kasi nag-inspection na yung DOLE, yung DOH, yung DOLE mag-i-inspect din. At sila yung bahala kung ano yung magiging, kumbaga, kabayan para sa inyo na hinihingi ninyo. And then after nito, siguro raise namin yung concern din with BPLD para lang alam nila yung sinasabing problem, para din makapag-inspect sila to just make sure if they're still complying and kung all yung permits nila ay nakasunod pa rin dun sa ating batas. Alright po? Okay po. Alright. Maraming salamat po sa inyo and I hope na intindihan niyo po ang ating pinag-usapan ngayong araw. Okay po? Okay. Maraming salamat din. At dyan tayo nagtatapos sa una nating sumbong. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, ilalaban ka di iwan. Ito ang hashtag, ibabitag mo.